Na po yung huling beses na magsasalita po ako. Wala po akong pakialam kung maniwala po kayo sa akin o hindi. Dahil wala pong lihim ang hindi nabubunyag. Oo, totoo po pala. Hindi ko gustong magsalita pero pinilit niyo ko. Panis ka sa akin kahit san mo ko tignan. Mga ekalal gusto akong tikman. So what's up, mi amor? This is me, Queen Manny, and kung makikita nyo ngayon, iba ang klase ng video na i-upload ko. So, ang video na to is babala tungkol dun sa babae na sumira sa akin a year ago. I am going to break my silence. Kasi ang tagal kong nanahimik, hindi ko deserve na siraan ako ng taong pinakain ko, binihisan ko, tinulungan ko. Nang ilang taon, tapos sisiraan ako ng buong isang taon. Babala to sa inyo na wag niyong kukup-kupin yung ganitong klaseng tao. Ngayon lang ako magsasalita. Bakit? Kasi ulit-ulit niyang ginagawa sa ibang tao yung ginawa niya sa akin. Pagkatapos siyang tulungan, sisiraan niya sa pamamahay mismo ng tumulong sa kanya. Bakit ako magsasalita ngayon? Dahil isang taon na yan, putak ng putak. Hindi ko gustong magsalita pero pinilit niyo ko. Isang taon na yan, putak ng putak, nagpaparinig. Hindi ko pinapansin, ina-underground ako. Sinisiraan ako sa mga kaibigan ko na malalapit sa akin. Umiikot siya doon, gumagawa siya ng kwento. Ina-underground ako kasi hindi niya ako kinaya sa social media nung siniraan niya ako. Bakit ko to ginagawa? Nagsisisi ako na binigyan ko ng platform yung babae na to. Princess Fetis. Ha? Bakit? Bakit Fetis? Amoy patis ka. Alam mo yan sa sarili mo, bakit ka amoy patis? Hindi lang ako nagsabi niyan. Pati yung tinulungan ka. Si Kim Sai. Ngayon lang ako magsasalita. Kasi sobra na eh. Sobra na. Kaya ikaw, Petty, ha? Wag na wag kang magtago sa mga alipores mong garapata. Sila serpiente. Diba? Nakahanap ka lang ng katapat mo ngayon, kaya ka nananahimik. Hindi mo pwedeng ikure kasi nga mamasamain ang talino. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo na mahilig ako sa prank kahit sa mga audience ko. Pero, this time, sa mga nakakakilala sa akin, alam nyong hindi to prank. Susubukan kong maging mahinahon. Paano to magiging prank? Eh, hindi naman kami nagkaayos niyan. Simula nung siniraan niya ako. Hindi ba? Kasi wala akong alam. Paano niya ako siniraan? Habang nandun siya sa bahay ko, habang kumakain siya sa hapag ko, sinisiraan niya ako sa mga taong nasa bahay ko din mismo. May mga kasama yan. Hindi ko nababanggitin kasi hindi naman sila belong sa video na to. Hindi ako magsasalita muna again sa kanila dahil ang gusto kong pagtuunan ng pansin is si Princess Patis na to. Ako ang nagbigay sa'yo ng pangalan na yan na Princess, di ba? Kasi nakikita ko gusto mo sa'yo Princess treatment. Ang gusto mo, yung hindi ka gagalaw. Ang gusto mo, Disney princess ka. Magkano ang ginagastos ko sa bahay nung nandito kayo? 6 digits a month. More than 6 digits a month. Nung nandito kayo sa bahay, ang sarap-sarap ng buhay nyo. Masarap kinakain nyo. Masarap ang buhay nyo. As in, nagfa-flight kayo all the time. Isinasama ko kayo kahit hindi kayo nire-request ng organizer. Kasi gusto ko ma-experience nyo kung ano yung na-experience ko. Ibe-break ko na yung silence na to. Kasi ang tagal mo na akong tinitira. Naglabas ka pa ng distract against sa akin. Mamaya natin yung tatalakayin. Mamaya natin yan i-open yung topic na yan. Dito muna tayo mag-start para maintindihan ng mga tao. Dapat, hindi ko siya kukunin. Nung mga time na yon, hindi ko dapat siya papatirahin sa bahay. Pero dahil jowa siya ng kaibigan ko, kinuha ko na lang din. Ganun ako kabait. Nakita ko na parang kawawa siya. At ang kwento niya lagi sa akin is kinakawawa siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kinakawawa siya ng mga kaibigan niya kuno na ngayon ganun ang ginagawa niya sa akin. Hindi po siya tumigil ng paninira. Until now, naninira siya. Hindi ko lang to sinabi last time. Bakit? Dahil nung nakatira sila sa akin, alam nila sa sarili nila na malambot ako pagdating sa kaibigan na kahit siraan ako, sige, titingnan ko na lang yan na baka magbago pa. Kasi dalawa lang yan eh. Lagi ko tinitingnan eh. It's either magbabago ka or lalala ka. So, tinake nila yung pagiging mabait ko as weakness ko. Ngayon, ibibigay ko sa'yo yung tapang na binigay mo sa akin dati. Yung paninirang ginawa mo sa akin dati. Ang difference lang ngayon, yung sasabihin ko ngayon,
may mga pruweba. Yung sinabi mo sa akin dati, wala kang mabigay na pruweba kasi alam mong wala. Kasi alam mong hindi totoo. Kaya nga hindi ka kinampihan ng mga influencer na binanggit mo. Grabe ka man lait ng tao. Sikat na vlogger, eto na. Si Tony Fowler. Lintik mo laitin, alam mo yan. Lalo sa Cherry White. From zero, pinaangat kita. Binigyan kita kahit papano ng pangalan. Nagkaroon ka ng sarili mong income dahil yun naman talagang pinangako ko sa inyong lahat. Magkaroon kayo ng sariling income para makabukod na kayo. Dahil yun naman talaga ang plano ko dito sa mga tumitira sa akin. Magkaroon kayo ng sarili nyong pamilya. Makabukod kayo sa sarili nyong bahay. Magkaroon kayo ng sariling lupa. Pero di kayo nakapaghintay. Ang gusto nyo ibigay ko na lang sa inyo agad-agad. Tapos sasabihin nyo sa akin, mabulaklak yung bibig ko. Hindi lang sa mabulaklak bibig ko. Lahat ng pinangako ko sa inyo, natupad ko yun. At alam nyo yan. Fast forward ulit. Nagkapangalan siya sa mga tao. Kahit papano, nung nakadikit siya sa akin, wala siyang basher talaga as in. Kasi, ang gawain ko sa mga kaibigan ko, talagang, Diyos ko, meron ba kayong nakita sa akin na dumikit sa akin tas lumubog? Unless siraan ako. Kaya nga ako pinapaboran ng panahon. Kasi hindi ako masamang tao. Masama akong kaaway pag napikon ako. Tsaka pag hindi na kita mahal, doon ako nagiging masama. Doon ako nagiging masama dahil ginagawa niyo ko ng masama. Never akong gumawa ng masama sa mga taong wala namang ginagawa talaga sa akin. Fast forward ulit. Bago yung mangyari yung issue namin last year, habang nakatira sila sa akin, sinisiraan na nila ako dito sa loob ng pamamahay ko mismo. Hinahakot nila yung tao ko para umalis at siraan din ako. Pinagsawalang bahala ko yung nung nalaman ko yun. Kasi, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, pagkaibigan ko, mahal ko. Hinihintay kong magbago na sana magbago. Pero tinake nga nila yung pagiging mabait ko as weakness. Kaya naglabas sila ng statement na mali-mali at puro kasinungalingan. Kaya kong patunayan na sinungaling sila. Especially you, Princess Patis. Hanggang sa natupad yung pangarap nilang masira ako sa social media. Hindi ako nagsasalita that time. Why? Kasi hinihintay ko ulit. Ang tanga-tanga ko. Hinihintay ko ulit na sana may change of heart. Na sana tingnan nila yung pinagsamahan namin dahil kung iisipin nilang mabuti, ni isa wala akong ginawang masama sa kanila. At kaya ko ulit patunayan lahat yan. Hindi ko lang ginawa last time kasi mahal ko pa sila nun. Kung tumahimik lang sana siya ngayon, kung tumahimik lang siya nung mga nakaraan, at kung hindi niya ako siniraan pa underground, hindi ko sana to ilalabas yung video na to. Yun ang malaking pagkakamali ko, na binigyan ko siya ng platform. Dahil yung platform na yan, ginagamit niya yan para manira ng pamilya, para manira ng relasyon, at para manira ng mga samahan ng magkakaibigan. Kaya pala siya galit na galit sa akin. Kasi matagal niya nang gustong maging ako. Hindi ko lang masabi yan dati kasi iniisip ko na lang na baka na-brainwash tong si Princess Patis. Ngayon, nung umalis siya sa akin, doon ko lalo na patunayan na putang ina. Bakit parang nagiging ako siya? Lahat ng kilos ko, pananamit ko, at yung mga hobbies, mga ginagawa ko sa buhay, bakit ginagawa niya ngayon? Simula nung umalis siya sa akin, naging ganun siya. Sa isip-isip ko, hindi kaya namamalikmata lang ako. Hanggang sa ibang tao na nagsabi sa akin, may ginagaya ka talaga. Mula head to toe, lahat sa'yo ginagaya. Hygiene na lang ang hindi. Alam mo sa sarili mo bakit Princess Patis ang pinapangalan ko sa'yo. At hindi lang sa akin ang galing yan. Galing niya sa isa pang tumulong sa'yo. After ng issue naming lahat, 1 taon ulit ang nakalipas. 1 taon na nakalipas, yung buong 1 taon na yon, lahat nakakarating sa akin. Hindi man sabihin natin lahat, pero most of them nakakarating sa akin na sinisiraan ako pa underground nito ni Princess Patis. Sinisira niya yung image ko sa ibang tao. Galit na galit siya kapag dumidikit yung pangalan ko sa kanya. Bakit ka magagalit? Sa akin ka nagsimula. Tamod kita. Nakakalimutan mo ba? Tamod ka ni Queen Manny. Pinangalanan kitang princess para lagi mo maaalala na you're just a princess, I'm your motherfucking queen. Nakalimutan mo ba na ako ang nagbigay ng pangalan na yan sa'yo? Tandaan mo ulit, ako nagpangalan ng page mo na yan. Walang princess sa pangalan mo. Ako ang nagbigay niyan sa'yo. May mga pruweba ako na paninira niya sa akin. Madami.
Actually, sa buong isang taon, habang nare-realize ko na ang dami na nagsasabi sa akin na sinisiraan ako ng mga to, hindi sa social media lang, sa mga taong magtatanong tungkol sa akin, sa mga taong tingin nila pwede nila ako siraan, marami na akong pruweba ng mga message nila. Inipon ko lang lahat. Ayoko munang ilabas kasi gusto ko may mga alas ako. Kagaya ng ginawa ko dati. Huli ko na nilabas yung pictures at mga videos. Pero hindi yan lang yun. Marami pa. Marami pa. Pero sa akin na lang yun. Huwag niyo akong gigilin. Nag-post si Princess Patis. Unbothered keme sa social media niya. Kasi hindi ko na siya nakikita eh. Alam niyo naman, irrelevant. Plus, syempre, binlock na yan. Hindi ko alam kung ako nag-block o siya nag-block sa akin. Hindi ko na alam. Pero sa ibang page ko, binlock ko siya kasi nga, nire-report ako. Alam kong sila yon dahil ginagawa niya ngayon yan sa taong tumulong sa kanya. Habang kumakain sa same na lamesa, ha? Nag-post siya ng unbothered. Hindi ka unbothered. Alam mo sa sarili mo, wala kang karapatang magsalita dahil alam mong marami kong pruwebang mali ka. At alam mo sa sarili mo, wala nang nakaback up sa'yo. Hindi na to kagaya ng dati na baback upan ka nila sa social media. Malabo yan. Dahil ako mismo, alam kong hirap sa buhay yung mga yun. Hindi lang nila pinapakita sa social media. Syempre, tamang tago. Paano ko nalaman? Iisa kami ng lugar. Iisa kami kung saan kami lumaki. Alam kong problemado yung mga yun, hindi ka tutulungan ng mga yan. At hindi sila makikisawsaw dito. Dahil hindi ka naman talaga nila kaibigan. Aso ka lang din nila. Aso ka lang nila. Para sa akin, tuta kita ngayon. Diba? Lalaruin kita ngayon. Hanggat hindi ka nagsisisi sa mga ginagawa mo, lalaruin kita ngayon. Iba ang unbothered sa defeated. Hindi ka unbothered. Alam ko yan. May mga video ka na nakangiti pero mugto ang mata. Kilala kita. Sobrang kilala kita. Ilang taong kang tumira sa akin. Iba ang unbothered sa defeated. Alam mong talo ka, kahit anong gawin mo, matatalo ka this time. Lalo na walang nakakampi sa'yo. Lalo na walang babakap sa'yo sa SOCMED. Tapos nilalabas pa yung baho mo ng taong tumulong sa'yo dati kasi tinarantado mo. Tapos, anong gagawin mo next? Sasabihin mo na naman na, sumbatera ka? Sumbatera yung taong tumulong sa'yo, si Kim Sai, si Serpiente. Unang-una, nangailangan ka ng tulong. Same yung ginagawa mo sa akin eh. Nag-message ka sa kanila, nanunumbat. Yun din sinabi mo sa akin. Nag-message ka sa kanila, pinaguhugas ka din ng plato. Yun din ang sinabi mo sa akin, di ba? Ano, Disney princess ka na naman? Gago ka ba, ha? Ako nga maayos yung pamilya ko nung lumaki ako eh. Pero ako, naglilinis ako ha. Pero kayo, ikaw, lumaki ka sa riles, dapat di ka maarte, di ba? Sobrang arte mo. Ina, bakit kita ginaganito? Nakikita ko sa si FLM. Bakit FLM? Fatis lang maamoy. Alam mo, sa totoo lang, yung nilabas mong diss track sa akin, tingin mo, nasaktan ako doon. Te, ginawa namin talaga siyang laughing stock. Panis ka sa akin kahit san mo ko tignan. Mga ekalal gusto akong tikman. Sinisilip kasi dami ring alam. Di mo know, kaya kahit ako lang balagbag iba yung swag. Alam mo nga si pag kami ang lumapag. Daming hate pero sa akin sige lang. Lahat totoo kahit pa naiilan. Sobrang hot kaya daming napaklap. Hindi mo masisisi kung ganto ako mag-rap. Natural lang to lahat at hindi nagpapanggap. Malayo yung agwat pag ako nagumanap. Kaya lahat ay napabounce na. Talagang di na kailangan ng countdown. Pag ako kaharap mo bow down. Reyna na walang crown. Aw, mga aso mo panay aw, aw. Puro lang saw, saw. Diba gusto nyo, napapansin ko kayo. Tangina nyo, eto shout out. Tangina, walang naasar. Wala kang karapatan mag-aw-aw. Si Rosmar lang yon. Tangina to, walang originality, nag-aw-aw. Sinisiraan mo ba ako dati? Nagpapasulat ako? Baka gusto mo sulatan kita. Gago to. Tangina ikaw nga eh. Hindi mo alam kung paano magsulat eh. Nag-comment din siya about sa crab mentality. Actually, sinesend lang talaga sa akin. Wala kasi akong panahon sa mga taong, alam mo yon. Pasensya na kayo sa sekretary ko. Hanggang ngayon, gusto pa rin maglinis. Ganyan siya. Pero walang walang utos yan, no? Walang utos, walang anything. Maglilinis ng sapatos, Alam nyo kasi, ang taong marunong makisama, dapat kumikilos ka sa bahay. Yun naman talaga eh. Kasi kung ako nakikitira, kikilos ako, lalo na, puta. Ikaw, palamunin ka na nga, ganyan ka pa? Gagawang putang ina. Boss, nag-comment si Princess Patis about sa crab mentality. Crab mentality, FYI ang crab mentality. Mga taong nasa taas na hinihila mo pababa. Nasa taas ka ba? Ha? Wala ka sa taas! Ambisyosa ka! Alam nyo ba kung bakit nagsasalita ako ngayon?
At nagsasalita yung tinulungan niya ngayon, tumulong sa kanya ngayon. Sa part ng mga taong tumutulong, napakasakit sa part na putang ina, tutulungan mo, tapos tatarantaduhin ka. Habang kumakain kayo ng sabay-sabay, sinisiraan ka na pala. Tapos secretly hating you, habang tinutulungan mo siya. Napakagaling yan magmanipula, magpapaawa yan. Magpapaawa yan, next step yan, magpapaawa yan. Sabi, ano siya, maka-Diyos, ayan, maka-Diyos siya. Thank you Lord, blessings, ganyan. O kaya, mga taong binababa, itinataas. Gago, ang tagal mo nang kinakarma, di mo napapansin. Ano to? Alam mo, susunod pa niyang post, pero mahihirap kami, ganyan ginagawa niyo sa akin. Ulol, tangina ka. Tinulungan kita, wala kang pera. Wala pa ako sa social media, binibigyan na kita ng pera. Alam mo yan, nasa kondo pa lang ako. Ako ba, nagbibigyan ako ng pera sa inyo, wala pa ako social media nun. Ha? Kaya wag niyo akong inuulol. This time, wag niyo akong uululin. Seryoso ako this time. Ang idadagdag pa niyan, about do sa, pero mahirap kami ganyan. Ginagamit mo yung mahirap, ginagamit mo yung term na mahirap para lang ma-validate yung ginagawa mong katarantaduhan sa mga taong tumulong sa'yo. Mali yan, patis. Tapos, ang next pa niya na pwedeng sabihin, ang galing kasi magmanipuli. Ang next na sasabihin yan, yung kung totoong tulong yan, dapat di mo sinusuba. Ayan na! Kumbatera. Kung ayaw niyong tulungan kayo, huwag kayong manghingi ng tulong. Unang-una, hindi kami yung lumapit at hindi kami yung nawala nung tumulong kami sa inyo. Ha? Alam niyo, dumaan din ako sa pagiging mahirap. Pero hindi ko ginamit yung pagiging mahirap ko para kumupal ako ng tao. Kupal ka na. Hindi ka lang mahirap, kupal ka na. Kupal ka talaga, sobrang kupal mo. Totoo yun, sobrang kupal mo. Isipin mo, kupal ka na, may patis ka pa. Tangina, you got it all. Yung tumulong sa'yo, eto, nagpa-post siya, all natural. Puking ina, all natural daw siya. Mi amor, wag niyo sabihing natural. Magkaiba ang gusto ng natural sa walang choice. Mula dito hanggang kila Kimsay, sinasabi niya ng gusto magpa-rhino. Tapos inaaya mo pa nga ako magpagawa ng ilong, di ba? Magpaparino ka, pera mo 30,000, di ba? Nagpa-lip fillers yan. May video dito. Nagpa-lip fillers yan. Sinend sa akin. Nagpa-lip fillers. Ang kinuha, yung promo na tig 199. Tapos nagrereklamo siya na bakit ang bilis mawala. Di ba pinapagaya mo labi ko? Oh, gago ka. Ayaw mo sa akin pero mahal, idol mo ko. Hindi mo kaya maalala yung mukha ko habang nakatingin ka sa salamin? Ha? 24 fucking years old ka pa lang. Nagpapalagay ka na din ng fillers dito. Kila Kimsay yan. Papalagay ka ng fillers dito, grabe laugh line mo. Hindi yan ang totoong muka. Alam mo sa sarili mo kung gaano ka kabaho behind cam. Alam mo sa sarili mo kung gaano ka low class behind cam. Alam mo sa sarili mo yan. Bakit ko nasabing low class? Dinala kita sa gay bar, babe. Dinala kita sa sa mga nagpe-perform na drag queen. Nahiya ako kahit papaano kasi talaga, wala ka talagang quality. Sa totoo lang, sa personal. Wala ulo mo kang paa. Yun, totoo talaga yun. Gusto niya na ayoko manlait talaga eh. Pero totoo naman eh. Tangina, ako meron din ako kapintasan. Pero tangina, wag kang manlait ng mga taong meritoke o ritoke ilong ko. Pero mga tropa mo, ritokado din yan. Baka nakakalimutan mo. At ikaw, wala ka lang choice. Kasi wala ka namang pera. Diba? Kung ano pasok sa'yo, yun din ang labas. Next na post yan, sure ako, mabuti siyang anak ko. Kaya mabuti siyang nanay. Diba? Tangina, kung sino-sino nililibre mo. Pero pamilya mo, hindi mo inaalis. Diba? Mabuti ka niyan. Umami sa amin ex mo ha. Noong time na may issue tayo. Habang buntis ka, niloloko mo siya. Buntis ka niya, nagloloko ka. Tain ang klaseng babae, ano ba? Puro women empowerment ginagawa ko, pero pag ganitong klaseng babae, hindi niya deserve ang women empowerment eh. Buti pa si batang ina eh. Ano siya? Proud siya na isa siyang ina. Ikaw proud kang dalaga ka. Tapos may ano ka na, meron ka ng 2 panganay. Sumisira ka pa ng pamilya ng iba. May pruweba din ako niyan. Huwag niyo ako tarantaduhin ngayon. And speaking of paninira ng ibang pamilya, kilala ko yung isa doon. Nakikita-kita ko. Makinig ka lang sa akin, Lods. Lods na kasi magaling naman talaga to eh. Idol ang may hawak sa'yo. Tangina, hindi mo ba nakikita sa person? Malabo, alam ko malabo mata mo eh. Pero grabe naman kalabuan yan. Tsaka pag nagdudu kayo, naggaganong kayo, sasalpukan kayo, di mo ba naaamoy? Seryoso lang. Wala. Wala ka naamoy. May dinala daw na lalaki yan kila Kimsay ah. Tangina, 3 days di naligo itong si Patis. Ay, nako. Lods, sa totoo lang. Ikaw, ang pagkakaalam ko sa'yo, may girlfriend ka or asawa, di ko alam. Diyos ko naman. Nasa maayos ka ng buhay. Wag mo, kukuha ka ba naman ng ganyang? Hindi mo ba alam kung saan nanggagaling yan? Bago ikaw. Ha? Hindi mo rin ba alam na sinisiraan ka niyan? Kahit nagaganyanan kayo? Diyos ko. Paano na lang kapag hindi mo ba alam kung saan galing yan? Partida ang fetish niyan. Ito ang fetish niyan. Mga bagong laya. Pag nakita ng ibang tao na kasama mo yan, mapapagano na lang oh.
Seryoso, hindi siya pang-flex. Lalo na ngayon na ina-expose na siya unti-unti. Hindi ko kasalanan ko, ba't ina-expose yan? Isipin mo, kinakalat niya kung ano meron sa inyo. Ipasok na natin dito sa eksena si Kimsay. Ngayon lang ako magsasalita. At si Serpiente na tumulong sa kanya. Alam mo sa sarili mo na kapag wala sila, hindi aangat yung page mo. Dahil tingnan mo na wala sila, bumagsak ang engagement mo. Nung kinontent ka na namin nila Kimsay, medyo umaangat-angat ulit, pero hintayin mo pag tinigilan kita. Babagsak ulit yan. Hindi lang natin alam, baka may tumulong na naman dyan tatanga-tanga. Ha? Alam nyo, kayo, nag-message. Ito lang pero yung scriptwriter nito, may sinend sa akin si Kimsay na message itong si Patis. Long message. Sinend niya sa akin yun. Tapos, pagtingin ko dun sa message, utang ina, hindi siya yan. May long message sa akin yung scriptwriter mo dati na halos ka ng mga alam. Wala ka na dito. Dapat hindi mo na tinutulungan yan. Huwag ka nang mangialam kasi hindi mo ba napansin? Lahat ng ginawan mo ng script, nadisgrasya buhay. Nadisgrasya sila. Puro problema pumasok tapos buhay mo lang inaayos mo. Napaka-selfish mo talaga. Manahimik ka. Huwag kang makialam. Kasi pag hindi ka tumigil sa kakabigay ng script dyan, pagsasamahin ko yung message mo sa akin dati, pati message Petty kay Kim ngayon. Pagsasamahin ko yan at hahayaan ko yung mga tao manghusga na putang ina, totoo sinasabi ko. Tigilan mo na ako. Napakamalas mo sa part na nakahanap ka ng katapat mo, which is si Kimsay. Dito na ako sa part na to nagsisi. Paano na lang yung ibang tumulong sa'yo na wala naman social media platform? Tamang tahimik na lang, di ba? Kasi hintay na lang na nakarmahin ka. Pusa. At ito na yon, alam ko kakarmahin ka na dito. Kinarma ka na. Takina na liit lang ng konti. At alam kong kinakarma pa rin kayo until now. Ang ina, kung ako yung masamang tao, bakit pinapaboran ako ng panahon ngayon? Kayo tamang karma kayo dyan Nakahanap ka ng katapat mo kaya tumatahimik ka. Alam mo maraming baho ang lalabas sa'yo ngayon kasi hindi na kita love. Wala na akong mahal sa inyo kahit sino sa inyo. Kaya ka tumatahimik kasi alam mong defeated ka. Hindi ka unbothered. Hindi ka unbothered, queen. Isa kang defeated, bitch. Paano magiging unbothered to? Tingnan nyo naman yung mga kino-comment niya sa comment section niya. Hindi lang siya makapalag sa akin. Gigil na gigil ka na. Alam kong umiiyak ka umaga-gabi. Alam kong umiiyak ka. Kasi gusto mo na pumatol pero ang nasa isip mo, putang ina, walang babackup sa akin. Dito mo marirealize na ginamit ka lang at ginawa kang aso ng mga taong... Ang unbothered ba ganito? Gagawan ako ng distract. Huwag mong kalabanin yung taong tumulong sa'yo nung walang-wala ka. Ako nga tamang tanaw pa rin ako ng utang na loob sa mga taong tumulong sa akin. Matuto ka naman sana nun. Hindi yung pagkatapos mong gamitin yung mga taong tumutulong sa'yo, after nun, lalayasan mo kasi nakuha mo na yung gusto mo sa kanila. Wala na silang pakinabang. Wag ganon, mali yan. Alam mo, eto na lang Nag-message mama mo. Nag-message mama mo last year. Ano nakalagay doon? Alam kong walang ginawang mali si Queen Manny sa kanila. Sa kanya. Alam kong walang ginawang mali si Queen Manny sa kanya. Pasalamat na lang ako, ginawa niyang maganda ang buhay ng anak ko. Partida, ito'y time ng issue. Hindi ko na ilalabas. Kasi respeto na lang sa nanay niya. At alam kong this time kakampihan niya anak niya kasi mababash yung anak niya talaga this time. At nababash na nga. Totoo yan. Alam mo, maawa ka na lang sa pamilya mo sa mga ginagawa mo katarantaduhan sa kapwa mo. Maawa ka naman sa kanila. Sobrang nagsisisi ako na binigyan ko ng platform yung babaeng yan. Huwag nyo na kasi i-follow. Ba't kasi pina-follow nyo? Paano ba mapapala nyo dyan sa babaeng yan? Sinabi ko na nga na ganito ugali mo ka ba ako nagsisinungaling? Ayan na nga, lumabas na nga Lumabas na yung ibang tumulong sa kanya na same yung ginawa sa akin. Ba't ba finalo nyo pa? Dapat sa'yo, tinatanggalan ng Facebook page. Dapat sa'yo, nire-report kay Meta. Hindi ka dapat nagpe-Facebook page. Pelem ka talaga. Fetis lang maamoy. Nako. Ay, oo. Mag-iingat kayo sa babaeng yan. Mag-iingat kayo kasi ginagamit niya yung platform niya para manira ng pamilya. Ulit-ulitin ko yan. Manira ng pamilya, manira ng mga samaan ng magkakaibigan, manira ng relasyon. Mag-ingat kayo sa babaeng yan. Dapat sa'yo walang platform. Yan ang biggest mistake na ginawa ko para sa'yo. At kaya ako to ginagawa kasi pinagsisihan kung binigyan kita ng platform. Di ako titigil hanggat di ka nagsisisi sa ginagawa mo. Kung gusto mo akong kasuhan, go ahead. Gusto mo ako patulfo, go ahead. This time, papalagan talaga kita. This time, subukan mo ko ngayon. Sobrang nagsisisi ako na binigyan kita dito ng spot sa social media. Hindi ka dapat dito. Hindi ka pwede dito. Alam mo, lahat ng ginagawa mo ngayon sa sarili mo, feeling ko ginagawa mo lang yan. Dahil sa inggit mo. Paano mo
Ngayon ko mapapatunayan talaga na out of inggit, kaya niyo ko siniraan. Paano mo naman masasabing hindi inggit yung tawag dyan? Eh yung ine-expect niyong mangyari sa akin na masira ako at mawala yung mga bagay na pinaghirapan ko nang sana mapupunta sa inyo, eh bumaliktad. Yung distract mo nga nagamit against you. Diyos ko, gumawa ka pa ang gusto mo pa, lagi nagre-release ng love song na kunyari sinaktan ka. Para ano? Para malink kay Yayoy. Gusto mo malink lagi kay Yayoy. Kasi wala namang manunood sa'yo eh. Wala manunood sa'yo pag tungkol sa sarili mo lang. Ngayon, may manunood na. Sa mga may idol dyan, Diyos ko, piliin nyo naman. Huwag naman kayong magpasikat ng mga stupid people. Sa may mga idol dyan, kung idol nyo talaga yan, real talkin nyo. Hindi yung pangit na nga ugali, sasabihin nyo pa ang bait-bait. Pangit na nga yung boss, sabihin nyo pa ang galing-galing. Diba? Nagamit na nga ng tao, sasabihin nyo pa ang buti-buti niya. Kung idol nyo talaga yan, pagsabihan nyo, wag nyo konsintihin. Ito lang message ko para sa'yo ha. Umayos ka. Ito lang message ko para sa'yo ha. Umayos ka. Umayos ka. Nagsisisi ako na binigyan kita ng spot sa social media dahil kupal ka. Sobrang kupal mong tao. Hindi ka mabuti, hindi ka mabait. Yung mga kasama mo ngayon, alam ko magwawatak-watak din kayo niyan. Dahil nung nagkaroon tayo ng alitan, nung siniraan nyo ako sa social media. Diba? Nung sinaraan niyo ako sa social media, may mga kasama ka rin nun na nagkawatak-watak din kayo. Alam kong kasama mo sila at kailangan mo silang gastusan para magmukha kang hindi malungkot sa buhay mo. Alam kong sobrang lungkot mo sa buhay mo. Sobrang malungkot ka. Sobra, alam ko. Ikaw rin naman ang may kasalanan eh. At hindi ito pagsubok ni Lord para sa'yo ha. Consequences to ng actions mo. Dahil tarantado kang babae ka. Gago ka kasi. Isipin mo, ang dami mong dinidisgrasya. Ang dami mong ginagamit. Tapos bigla mong sisiraan. Sino ba naman di ka karmahin dyan? Sige nga, hindi ka tutulungan ng mga taong nanira din sa akin dati. Alam ko yan, hindi ka tutulungan yan. Magbago ka na. Kasi di ako titigil hanggat di ka nagbabago. Hanggat di ka nagsisisi. Pagsisihan mo lahat ng katarantaduhan mo. Dahil naaawa ako doon sa mga taong nagme-message sa akin na ginamit mo din sila tapos nilayasan mo tapos siniraan mo. Tangina, hindi mo alam kung gaano kasakit sa mga taong tumutulong yung after mo tulungan, tatarantaduhin ka na. Palibasa wala nang kailangan. Alam mo kung gaano kakalikot sa lalaki. Hindi ko nakikwento dito yan. Hindi ka unbothered. You're just defeated, bitch.